Masayang araw mga ka-PL. Dalawang maiinit na balita ang ihahatid ko po sa inyo. Una, etong di umano'y pinapupunta ang tinaguriang designated survivor na si VP Sara Duterte mga ka-PL sa Washington. Ano kaya ang kadahilanan bakit pinapupunta ang ating pangalawang Pangulo doon? Ha? Paano naman si Ferdinand Magellan? Baka magselos yung mama. Samantalang siya, mga kababayan, nagsusumiksik sa kilikili ni Uncle Sam, pero ang ating pangalawang Pangulo, siya po ang iniimbitahan para pumunta sa lugar nila. At ang pangalawa po natin pag-uusapan, itong malaking financial institution sa bansa na nagngangalang Credit Suisse, mga kababayan. Nilayasan na po ang Pilipinas. Nakakahiya po ito bilang isang Pilipino. Bakit napakaraming malalaking kumpanyang nagsara sa administrasyon ni Junior? Nagsara na ho sila. Siguro, napapansin ho nila, mga kababayan, layas na tayo dito sa Pilipinas. Etong kanilang presidente nga, tila wala namang planong paunlarin ang ekonomiya na madadamay tayo dito. Presidente nga nila bangag. Okay. Ito ho ang mga balita. Basahin ko po sa inyo. Pero bago ko po simulan makikisuyo, sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman, at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, palike na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po para mas lalo pang mapahiya si Junior sa mga malalaking kumpanya na sa administrasyon niya. Napakaraming malalaking kumpanya ang nagsara. Na-content ko na po ito. Nasa baba. Hanapin na lang po ninyo. Okay? Unahin po natin, mga kababayan, etong di umano'y pagpapatawag sa ating pangalawang Pangulo. Bakit kaya? At pagkatapos ko po itong basahin, magbasa din po tayo ng opinion ng ating mga kababayan sa social media. Okay? Ilagay ko ho dito, ayan po ang sabi ni Tito Jason sa. Ang sabi, may pasut-sut-sut pa? Nabalitaan mo na ba ang Allen to TJ? Pinapupunta ang designated survivor sa Washington. Bakit kaya, Tito J? Ano kaya ang dahilan? Oh no! Oh no talaga eh. Bakit siya? Paano na si Travelman? Di magseselos yun, Tito J. Kasi bakit si Inday Sara lang ang pinapupunta, siya hindi? Samantalang siya, halos lumuhod na kay Uncle Sam. Please. Nagpapakatuta kay Uncle Sam para mabigyan ng pansin. Pero walay. Pero si Inday Sara, talagang sinasaluduhan, mga kababayan, ng mga puti. Ngayon, ito po ang opinion ng ating mga kababayan. Basahin ko ho. Ilagay ko ho dito. Takpan lang po natin ang pangalan. Ito po ang unang sabi. PRRD will not let her na pumunta doon. And much better na wag na. Sila ang may kailangan, sila ang pumunta dito. Tama. Bakit mag-aaksaya tayo ng
pera na naman para pumunta si Inday Sara sa kanila. Baka mabatikos pa ang ating pangalawang Pangulo, mga kapil, dahil dyan. Di ba? Tama nga naman. Sila ang may kailangan. Sila pumunta rito. Kahit representante man lang. Ito pa. Malakas ang intelligence ng US sa Pilipinas. And for sure, alam nila na mababa ang popularity ni BBM at si Inday ang posibleng next president, ligawan na habang maaga pa. Oy! Hindi ganyan ang pangalawang Pangulo. Hindi yun basta-basta nagpapaligaw. Matalas ang pag-iisip nun kasi hindi bangag. Hindi katulad nito. Ayan. Uto. Ginawang tuta ngayon ng Amerikano, mga kababayan. Kita nyo, EDCA site sa bansa, napakarami. Di ba? Ito pa isa. Ramdam kasi nila na si BP Inday Sara ang susunod na presidente. At baka mapaaga pa ang pag-upo. Magsisip-sip muna sa kanya para di maitsapwera ang EDCA site. Lahat, no? Tumpak ang komento ng ating mga kababayan. Ito pa huli. Baka nakikita nila ang mga rallies all over the world. At nakikita nila na mapapatalsik yung aso nila really soon. Kaya kakaibiganin nila si BP Sara. Ay nako. Tulad nga na sinabi ko kanina, matalas ang pag-iisip ni BP Sara. Hindi nila maiisahan yan. Kayo mga kababayan, ano po ang opinion ninyo tungkol dito sa di umano'y pagpapatawag sa ating pangalawang Pangulo sa Washington? Paki-comment lang po. At tutungo na ho tayo sa pangalawang pag-uusapan natin na nakakahiya na naman ito. Sa administrasyon ni Bangag, mga kababayan. Kawawang Pilipinas. Napakaraming lumayas na malalaking kumpanya dahil sa tila kapabayaan ni Bangag. Ilagay ko ulit dyan ang sabi po ni Tito Jason sa ngayon lamang. Nilayasan na naman tayo one of the biggest financial institution exits the Philippine market. Ayan po ang pangalan, mga kababayan. Credit Suisse. Ngayon, basahin po natin mismo ang balita, mga kababayan. Maaaring ito ho ang naging pahayag ng Credit Suisse. Bakit po sila lumayas? Mula po dito sa bangkero, mga kababayan. Babasahin ko po sa inyo. Maikli lang naman po ito. Ayan, ipakita ko lang ho sa inyo. Ayan o, Credit Suisse. Ayan o, nai-scroll yan ha. Ang sabi ho dito, shifting strategies. Okay. Credit Suisse exits Philippine market. Ito pa. Swiss banking giant Credit Suisse AG has shut down, naku po, its representative office in the Philippines, marking its exit from the country, mga kababayan. Maliwanag. Ito pa, this closure was confirmed by Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, Deputy Governor Chuchi Ponasher. Unlike full branches, representative offices act as information gathering outposts, not handling transactions directly. The decision on further expansion in the Philippines like hinge on the insight gleaned during the representative office's operation. Credit Suisse opened its Philippine representative office
in June 2018, mga kababayan. Maliwanag! Nakakahiya na naman ito sa administrasyon ni Dayunyo. Sayang, itong mga malalaking kumpanya na may malalaking tax na binabayaran sa ating bansa na magagamit sana natin, mga kababayan, nagsilayasan na. Yung asukarera doon sa Negros ba yun? Nagsara na rin. Ngayon lang yan sa administrasyon ni De Junior nangyari, mga kababayan. Nagsisipagsara ang mga malalaking kumpanya. Kasi mismong sila siguro napapansin nila na wala namang pakialam niyang tao niyan sa bansa Kaya madadamay tayo dito. Layasan natin ito. Pwede naman tayo bumalik sa susunod na administrasyon na pag hindi na siya ang presidente. Di ba? Kaysa naman ngayon, palugi sila ng palugi. Layasan muna nila. Tsaka nila sila ulit bumalik kapag okay na. Wala na si Bangang. Di ba? Yan yon, mga kababayan. Kaya dapat na tayong magsalita para walisin na ang dapat walisin. Para po sa ekonomiya at pagmamahal po sa ating bayan. Okay? Hanggang dito lang ho. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.